Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Hinirang bilang bagong hari ng 3-point shot si Marshall Lassiter ng San Miguel Beer pagkatapos lagpasan ang record ni Jimmy Alapag sa PBA. Sa kabuuan, mayroon ng 1,254 3-point shots si Lassiter para burahin ang 1,250 ni Alapag pagkatapos nagpasok ng 6 na 3-pointers sa pagliba ng Beermen laban sa Barangay Ginebra kamakailan sa bisa ng 131-82 panalo. Kumana si Lassiter ng 4 na 3-pointers sa unang quarter pa lamang at sa pagtatapos ng laro, tinambakan ng Beermen ng 49 na puntos ang Ginebra na naging bagong record na koponan na may pinakamalaking panalo at ikawalo sa 49 na taong kasaysayan ng PBA. Nakuha lamang ng 37 anyos na si Lassiter ang karangalan sa loob ng 537 laro na may 39% shooting average kumpara sa 601 laro ni Alapag na may 36 na shooting percentage. Bukod sa pagiging hari ng tres, mayroon ng 10 korona sa PBA, 8 All-Star selections, miyembro ng mythical team at All-Defensive team din si Lassiter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala sina Alas Pilipinas Stars Kim Malabunga at Buds Budin na ang pag-host ng bansa sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship ay magsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan na magsikap para maging bagong mukha ng Philippine National Volleyball Team sa hinaharap. Sinabi ni Malabunga at Buding na kapwa-produkto ng National University Bulldogs sa UAAP na malaki ang ginagampanan ng FIVB para sa larangan ng volleyball na naging popular para sa mga Pilipino. Ayon kay Malabunga, malaking bagay ang hosting para sa men's volleyball sa Pilipinas dahil maraming nakakakitang baguhang players na mayroon palang liga na pwedeng lahukan ng Pilipinas at makakatapat ang magagaling na players sa buong mundo kaya't pagsisikapin din nila na sa susunod ay maging miyembro sila ng national team. Nakatakda na i-host ng Pilipinas ang pinakamalaking torneo sa men's volleyball sa unang pagkakataon at ang kaisa-isang Southeast Asian country na nagkaroon ng oportunidad sa kasaysayan ng FIVB. Ang buong Alas team ay tumungo ng Italy kasama si head coach Angiolino Frigoni nitong Lunes para sa 2 linggong pagsasanay kasama ang mga tune-up games. Samantala, hindi pa pinal ang mga kasali sa Alas Pilipinas para sa World Championship at ayon kay Frigoni, pag-iisipan niya ito sa mga darating na buwan pagkaraan ang kanilang laban sa mga local at international games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilahad ni Filipino pole vaulter star EJ Obiena ang kanyang planong pagbabalik sa susunod na taon pagkalipas ang pagtatapos ng pole vaulting season sa World Athletics Diamond League sa Zurich, Switzerland na hindi nakadalo dahil sa kanyang back injury. Sa kanyang meet and greet sa Pasay City, sinabi ng world number 3 pole vaulter na paghahandaan niya ang season simula sa Enero at inaasahan niyang mga Marso ay makakalahok na ito sa mga laro. Natapos ng maaga ang 2024 season ni Obiena pagkatapos siyang ma-diagnose na may spine injury noong lumahok ito sa Silesia leg ng Diamond League kung saan nagtapos ito sa ika-5 pwesto. Sa ngayon, nalimitahan sa indoor cycling at yoga si Obiena, subalit maganda naman ang kinakalabasan ng kanyang recovery.
Paliwanag ni Obiena na malalaman niya talaga kung gumaganda na ang kanyang kalagayan sa mga susunod na linggo, kung saan sasailalim ito sa MRI scan para masiguro na magaling na ang kanyang buto. Balak ni Obiena na bumalik sa Italy itong darating na Setyembre 22. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.